Hi! Cinema Box Recap here. Ngayon, ipapaliwanag ko ang isang mystery, thriller na pelikula na tinatawag na The Trap. Nagsisimula ang pelikula sa urbanong bahagi ng China kung saan isang babae ang naglalakad papunta sa kanyang opisina. Masaya siyang nakikipag-usap sa kanyang telepono. Hindi alintana ang kanyang paligid. Bigla na lang lumitaw ang dalawang lalaking may maskara at pinilit siyang sumakay sa kanilang sasakyan. Dinala siya sa isang hindi kilalang lugar na mukhang isang medikal na pasilidad. Biglang nagbago ang eksena sa isang news station kung saan may isinasagawang late-night interview. Ang gabing yon, ang bisita ay si Ren Jihao, isang sikat na host na may programang hit na 24 na hour. Ito ay umiikot sa mga misteryosong kaso ng krimen kung saan sinusuri ni Ren ang mga ebidensya at sinusubukang tukuyin ang tunay na salarin. Sa panahon ng interview, tinanong si Ren kung siya ba ay kailanman pinagbawalang maghanap ng katotohanan. Ibinunyag niya na ilang beses na siyang pinagbantaan noon, ngunit nangako siyang patuloy na lalaban para sa hustisya at katotohanan. Lumipas ang mga linggo at patuloy na tumanggap ng mataas na papuri si Ren para sa kanyang palabas na 24 na hour. Ngunit habang lumalaki ang show sa bawat episode, nagsimula siyang magkaroon ng hindi pagkakasundo sa mga sponsor. Sa huli, nag-resign siya at nagdesisyong magsimula ng bagong proyekto na pinangalanang Scream. Kasama ang kanyang assistant na si Shaq Zhao. Sa susunod na eksena, nagising ang babaeng kinidnap sa gitna ng araw sa isang nakakatakot na gusali malapit sa dagat. Natagpuan niya ang sarili sa isang industrial na uri ng kwarto habang ang kanyang kaliwang binti ay nakatali sa kama. Pagkatapos ng ilang minutong desperadong pagsubok, natanggal ang hook na nakakabit sa kadena. Pinalaya ang kanyang binti. Kumuha siya ng palakol mula sa malapit at sinubukang paluin ang pinto ng buong lakas. Nabasag ang pinto, ngunit nang siya ay tumakbo palabas, natagpuan niya ang isang maduming daanan na may nakasarang metal na pinto sa dulo. Samantala, si Ren at ang kanyang crew ay nasa isang abandonadong gusali. Sinusubukang kunan ng eksena ang isang murder mystery episode. Bigla niyang narinig ang sigaw ng kanyang sekretaryang si Shaq Zhao kaya agad siyang tumakbo papunta sa kanya. Sa pagdating, laking gulat ni Ren nang makita ang isang lalaking nakayuko sa sakit. Ang kanyang mga damit ay puno ng tuyong dugo at ang kanyang mukha ay nababalutan ng benda. Nabahala ang grupo kaya agad nilang dinala ang lalaki sa pinakamalapit na ospital. Ilang sandali pa, dumating ang lokal na pulisya sa ospital para hawakan ang kaso. Habang near-record ang pahayag ni Shaq Zhao, sinubukan ni Ren na makipag-usap sa lalaki sa emergency room. Ang lalaki ay nakaranas ng matinding paso at tinanong ng reporter kung bakit hindi siya humingi ng tulong medikal. Bilang isang producer na may koneksyon sa ilang media houses, nangako si Ren na wala siyang masamang intensyon at nais lamang niyang marinig ang totoong kwento. Napansin din niya ang tattoo ng pakpak ng anghel sa braso ng lalaki at tinanong tungkol dito. Gayunpaman, hindi nagsalita ang kakaibang lalaki. Disappointed, umalis si Ren at lumabas kung saan kinukuha ng isang opisyal ang pirma ni Shaq Zhao. Lumalabas na ang opisyal ay isang matagal ng kaibigan ni Ren mula sa kolehiyo, si Aman. Kinagabihan, si Ren at ang kanyang assistant ay nag-aayos ng kanilang bagong opisina nang biglang makahanap sila ng isang package na naka-address sa kanya sa prop box. Sa loob nito ay isang nasunog na diary, na agad nilang binasa. Natuklasan nila na ito ay isang journal ng isang taong tila na trap sa isang uri ng bilangguan. Hindi nila alam, ang diary ay nagmula sa medical institution kung saan ikinulong ang kinidnap na babae. Nakita ni Ren ang pangalan na Wu Roxen, na nakasulat sa ilalim ng isa sa mga pahina. Nakakita rin siya ng isang sketch ng pakpak ng anghel, nakatulad ng tato ng sugatang lalaki. Dahil dito, agad na nagmadali si Ren papunta sa ospital, ngunit nalaman niyang misteryosong nawala ang pasyente ilang oras na ang nakalipas. Kinabukasan, nakipagkita siya sa kanyang kaibigang si Aman at inusisa kung sino si Wu Roxen. Ibinunyag ng pulis na si Wu ay isang batang babae na pumunta sa pulisya at nagsampa ng reklamo na siya ay kinidnap at pinilit na ikulong sa isang mental institution na tinatawag na Riverside Private Rehabilitation Center. Nakatakas siya matapos magkasunog sa lugar at pumatay sa lahat ng naroon maliban sa kanya. Dagdag ni Aman na si Wu ay kasalukuyang sumasailalim sa supervised medical evaluation sa isang nursing home. Ilang araw ang lumipas at pumunta sina Ren at ang kanyang assistant sa nursing home kung saan nakilala nila si Wu. Siya ay traumatized pa rin sa kanyang mga nakaraang karanasan at ayaw ni Ren na pilitin siyang magsalita. Kaya, iniwan niya ang kanyang business card at hiningi na makipagkita si Wu kapag handa na siya. Habang naghihintay, sinimulan ni Ren ang pag-aaral tungkol kay Wu Roxen at ang kanyang buhay pamilya. Natuklasan niya na siya ay anak ng business tycoon na si Li Xin at ang kanyang unang asawa. Pagkatapos ng diborsyo, nagpakasal si Li Xin sa isang lalaking nagngangalang Mali na pagkatapos ay itinalaga bilang direktor ng Xin Industries. Samantala, nag-aral si Wu ng art sa Amerika ng 3 taon. Malayo sa kanyang pamilya, bumalik siya sa China nang biglang bumagsak ang kalusugan ng kanyang ina. Ngunit hindi nagtagal pagkatapos bumalik ni Wu, nagsimula ang sunod-sunod na kakaibang mga pangyayari.
Una, namatay ang kanyang ina, at pagkatapos ay natagpuan si Mali na patay sa kanyang tahanan. Sa araw ng pagkamatay ni Mali, dumating si Wu sa istasyon ng pulisya na malubhang nasugatan at nagreklamo na siya ay kinidnap at pinilit na ikulong sa Riverside Rehabilitation Center. Tanging pagkatapos lamang ng sunog siya nakatakas mula doon. Inaresto ng pulisya si Wu sa hinalang pagpatay sa kanyang stepdad, ngunit dahil sa kakulangan ng ebidensya, siya ay inilagay sa isang nursing home. Ilang araw ang lumipas at muling nag-ayos ng meeting si Ren kay Wu. Sa pagkakataong ito ay sa isang interrogation room. Kinuha niya ang diary at tinanong kung siya ba ang pumatay sa kanyang ama. Agad na sinabi ni Wu na hindi, ngunit naniniwala si Ren na may itinatago siya. Kaya't nangako siya na ay lalahad ang kanyang kwento sa publiko at binigyan siya ng pagkakataon na pagandahin ang kanyang imahe sa mata ng tao. Nang marinig ito, sa wakas ay nagsalita na si Wu. Ang kwento ay lumipat sa unang eksena at isiniwalat na ang babaeng kinidnap ng mga nakamaskarang lalaki ay si Wu Ruoxing. Dinala nila siya sa Riverside Private Rehabilitation Center na mukhang napapabayaan mula sa labas. Matapos siyang busalan at atali sa isang wheelchair, inihatid siya sa direktor ng center, si Victor. Isang baliw na doktor na nasisiyahan sa pagpapahirap sa kanyang mga pasyente. Nakakatakot niyang sinabi kay Wu na sila na ang bahala sa kanya. Ang kailangan lang niyang gawin ay inumin ang kanyang mga gamot upang siya ay agad na makalabas. Pagkatapos, isang lalaking nurse na nagngangalang Len, na may tattoo ng pakpak ng anghel sa kanyang bisig, ang pumunta sa kanyang selda dala ang kanyang mga gamot. Inutusan niya si Wu na inumin ang mga ito pero nang tumanggi siya, isinulat ito ni Len sa kanyang medikal na ulat. Bigla na lang hinawakan ni Wu ang kanyang braso at nakiusap na tawagan ang kahit sino mula sa kanyang pamilya. Ipinangako niya na hindi siya baliw at tiyak na may kukuha sa kanya. Kinuha ni Wu ang panulat ni Len at sinulat ang isang numero sa kanyang ulat, pero agad na binawi ito ni Len. Sinabi niya na walang pasyente ang pinapayagang magdala ng matutulis na bagay upang hindi nila saktan ang kanilang sarili at ang iba pa. Ibinunyag na ang Riverside Rehabilitation Center ay hindi talaga isang mental institution. Isa itong underground jail kung saan nagbabayad ang mayayamang tao upang dukutin at patayin ang kanilang mga kaaway sa ilalim ng pagkukunwari ng mental illness. Ang direktor ng center, si Victor, ay pinahihirapan ang kanyang mga pasyente at ibinibenta ang kanilang mga organ sa black market. Isang araw, isang pasyente na nagngangalang Lulu ang nagbunyag kay Wu na ipinadala siya dito ng kanyang asawa dahil lamang sa hindi siya makapagkaanak. Sinabi ni Lulu na may isang baliw at pervertidong tao lamang ang makatutulong sa kanya na makatakas mula sa kulungang ito. Ngunit nang tanungin ni Wu kung sino ito, biglang nagsalita si Lulu tungkol sa pagkain ng ice cream na may kasamang bulate. Sa kasalukuyan, tinapos ni Ren ang kanyang unang sesyon ng interview kay Wu upang mapatunayan ang mga kaganapang kanyang binanggit. Kinagabihan, nadiskubre nila ng kanyang assistant na si Victor, ang direktor ng Riverside Rehabilitation Center, ay isang business partner ng ama-in-law ni Wu na si Mali. Napagtanto ng reporter na si Mali ang posibleng nagpadala sa kanyang anak na babae sa center para sa isang dahilan. Kinabukasan, nagkaroon ng isa pang sesyon ng interview si Ren kay Wu sa parehong interrogation room. Ang eksena ay muling bumalik sa nakaraan kung saan nakaupo si Wu sa kanyang selda sa rehabilitation center. Nakasandal sa pader na may maliit na butas. Alas 11 ng gabi at narinig niya si Lulu na lumalabas ng kanyang selda na tila bahagi ng kanyang pang-araw-araw na routine. Bigla na lang may kamay na lumabas mula sa butas at tinangkang sunggaban si Wu, pero nakatakas siya palayo. Isang madungis at baliw na lalaki ang sumilip mula sa butas at napagtanto ni Wu na ito ang taong binabanggit ni Lulu. Bagaman natakot, lumapit siya sa butas at kinatok ito ng malakas. Humingi siya ng tulong sa lalaki para makatakas mula sa kulungan. Sa kanyang pagkadismaya, sinabi ng lalaki na magkita sila sa banyo kinabukasan. Kinabukasan, palihim na umalis si Wu mula sa pila ng routine check-up habang abala ang mga gwardya. Pumunta siya sa banyo kung saan tila naghihintay na ang lalaki. Agad siyang nagtanong kung paano makatakas sa impyernong ito. At sinabi ng lalaki na mayroong malaking tubo sa opisina ng direktor na nagdadala palabas ng gusali. Kailangan niyang dumaan sa dalawang pinto upang makarating sa mga tubo. Sinabi rin ng lalaki ang password para sa unang pinto na patungo sa opisina ng direktor. Ngunit bago pa man niya maitanong ang password para sa pangalawa, nagsimula ng amuyin ng lalaki si Wu sa pervertidong paraan. Natakot si Wu at kinagat ang kanyang tainga. Saka tumakbo palayo. Nakarating siya sa unang pinto pero natigil sa pangunahing pinto na patungo sa opisina. Sa sandaling ito, lumabas si Lulu mula sa kanyang selda at naglakad papunta sa opisina ng direktor. Napansin niya si Wu na nahihirapan sa pagbukas ng pinto, kaya nag-drawing siya ng pattern sa pader. Inakala ni Wu na ito ay isang uri ng password kaya kinopya niya ito. Pagkatapos niyang i-drawing ang pattern sa pinto, bumukas ito, at nakapasok siya. Nakita ni Wu ang malaking tubo na tila palabas ng opisina. Sa mga oras na yon, nadiskubre ni Victor at ng kanyang mga tauhan na nawawala si Wu mula sa kanyang selda at agad nilang napagtanto na siya ay tumatakas.
Nagmamadali ang direktor papunta sa kanyang opisina upang tingnan ang mga CCTV camera at narinig ang mabigat na paghinga mula sa tubo. Binuksan niya ang takip nito at nakita si Wu na dahan-daang lumalayo. Dahil dito, nagpanik sila at agad na hinabol si Wu. Ngunit huli na ang lahat dahil nakatakas na siya sa katabing imburnal. Pagkalabas mula sa kabilang dulo ng tubo, nakarating siya sa isang kalapit na highway. Sa kabutihang palad, may dumadaang patrol ng pulis at agad siyang sumugod dito. Pagkatapos pagdaanan ang matinding pagpapahirap, mukhang natapos na ang kalbaryo ni Wu at siya'y nakatulog sa likod na upuan ng sasakyan. Sa kasamaang palad, ang mga pulis ay nasa payroll din ni Victor at dinala nila si Wu pabalik sa rehabilitation center. Sa kasalukuyan, nag-imbestiga si Ren at nalaman na ang may-ari ng Riverside Rehabilitation Center ay walang iba kundi si Mali. Ang ina ni Wu na si Lishin ay tagapagmana ng 70% na bahagi ng isang napakalaking conglomerate na pagmamay-ari ng kanyang ama, at ang natitirang 30% ay ibinigay kay Wu. Ngunit nais ni Mali ang lahat ng ito para sa kanyang sarili kaya't pinatay niya ang kanyang asawa at ipinadala ang kanyang stepdaughter sa rehabilitation center. Sa susunod na eksena, pumunta si Ren sa kanyang dating boss at ikinwento ang nangyari. Agad itong naakit sa kwento, kaya't pinayagan niyang gumawa si Ren ng ilang pang episodes ng palabas, kung saan susuriin niya ang kaso ni Wu Ruoxing. Makalipas ang isang linggo, ipinalabas ang unang episode sa lokal na TV at naging malaking hit ang palabas. Sinubaybayan ng mga netizens ang kaso sa social media at nagsimulang makakuha ng malaking suporta mula sa publiko si Wu. Sa flashback, galit na galit si Mali kay Victor dahil hinayaan itong makatakas si Wu at inutusan na tuluyan na itong tapusin. Dahil dito, nag-alala si Nurse Len na naroon din sa silid, kaya't agad niyang tinawagan ang numerong isinulat ni Wu sa kanyang record. Ang numero ay napag-alamang kay Wen, ang kanyang tunay na ama, na nangakong darating agad-agad. Sa susunod na eksena, galit na inutusan ni Victor ang kanyang mga tauhan na atali si Wu sa isang operating bed. Plano niyang pahirapan si Wu sa pamamagitan ng pagtanggal ng kanyang mga organs. Kasabay nito, palihim na ipinasok ni Len si Wen sa center at dahan-daang dinala ito kung saan nakatali ang kanyang anak. Magkasama nilang natanggal ang mga tali kay Wu at binuhat siya ni Wen palabas. Ngunit sa kasamaang palad, natuklasan sila ng mga gwardya. Kasunod nito, si Wu, Wen, at ang lalaking nurse ay itinali sa operating room. Kinaladkad ni Victor si Wen papunta sa operating table at sinimulang laslasin ang kanyang tiyan nang walang anesthesia. Samantala, pumasok si Lulo sa silid ni Victor at nagsimulang maglagay ng ilang kandila. Hindi sinasadyang nagdulot ito ng apoy na mabilis na kumalat at nilamon ang buong opisina. Napansin ni Victor at ng kanyang mga tauhan na nasa operating room ang usok kaya't nagmamadali silang nagtungo sa opisina. Habang patuloy na nagliliyab ang apoy, walang pakialam na pumasok si Lulo sa operating room. Pinalaya niya ang 3 tao matapos nilang aipangako na bibigyan siya ng isang bata. Sunod, tumakas sina Wu, Wen, at Len palabas ngunit nasakop na ng apoy ang buong gusali. Nakakita si Len ng isang butas at agad na tumakbo ngunit agad din siyang nadaganan ng isang nagliliyab na pintuan. Sa pagkakataong ito, dumating si Victor na balot ng apoy sa eksena. Agresibo niyang hinablat si Wen at kinaladkad papunta sa isang nagliliyab na silid habang si Wu ay somehow nakatakas. Balik sa kasalukuyan, ipinalabas ni Ren ang lahat ng mga pangyayaring ito sa kanyang pangalawang episode. Ngayon, ang opinyon ng publiko ay buong-buo nang pumapanig kay Wu at tuluyan nang nawala ang kanyang imahe bilang isang mamamatay tao. Makalipas ang ilang linggo, sa wakas ay na-discharge na si Wu mula sa nursing home. Naroon si Ren para sunduin siya at magkaroon ng huling pag-uusap bago sila maghiwalay. Gayunpaman, tahimik lang si Wu sa buong biyahe at tumangging sagutin ang mga tanong ni Ren. Nang makarating sila sa bahay niya, bago pumasok si Wu sa loob, bumalik siya, ibinigay kay Ren ang isang ballpen, at sinabing sa loob ng rehabilitation center ay hindi sila pinapayagang gumamit ng matutulis na bagay tulad nito. Biglang naalala ni Ren ang lahat ng mga detalye at napagtanto na hindi maaaring si Wu ang sumulat ng diary dahil hindi siya maaaring gumamit ng ballpen. Bigla ang lumipat ang eksena kay Wu, na ngayon ay nasa kanyang silid, nagpapalit ng damit. Nang tanggalin niya ang kanyang pangitaas, nakita ang isang malaking peklat sa kanyang tiyan. Isang serye ng mga montage ang naghayag ng tunay na katotohanan. Si Li Xin ang totoong ikinulong ng rehabilitation center at siyang sumulat ng diary. Si Wu ang nagtangkang iligtas ang kanyang ina nang tawagan siya ni Len. Sa kasamaang palad, nahuli siya at inoperahan ni Victor bago nasunog ang center. Nakatakas si Wu, ang kanyang ina, at si Len mula sa operating room. Ngunit nahulog si Li Xin sa bumagsak na mga piraso ng gusali at namatay. Si Len, na may hawak na diary ni Li Xin, ay nakatakas ng buhay ngunit malubhang nasunog. Nakita niya kalaunan si Ren at ang kanyang team sa abandonadong bahay habang kinukunan nila ang kanilang bagong programa. Si Len ang palihim na naglagay ng diary sa prop box. Sa kabilang banda, halos hindi nakatakas si Wu mula sa nasusunog na rehabilitation center at kinaladkad ang sarili pauwi kahit malubhang nasugatan. Doon, nakita niya ang kanyang stepfather na nag-e-enjoy sa isang inumin. Iniisip na parehong patay na ang kanyang asawa at stepdaughter. Habang nagtatapos ang credits,
Isiniwalat na kinuha ni Wu ang revolver ng kanyang ama mula sa isang cabinet at binaril siya hanggang mamatay.